Alright, welcome back mga kabayan. Dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Good afternoon po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Pag-usapan lang po natin mga kabayan, ito pong si Sara Duterte mga kabayan. Dahil ayon sa kanya, ang pinagamitan niya pala sa kanyang confidential fund mga kabayan, ay ginamit niya raw ito sa mga kabayan, sa national security. Doon niya raw ito ginamit. Yan po ang ating pag-uusapan mga kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy, o hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video. Dito lang po sa Nerds TV 51. Ito po nga mga kabayan. Mas maganda po ay panoorin po muna natin ang kanya pong naging payag tungkol sa kanya pong confidential fund. Kung saan nga daw po niya ito ginamit. Ito, panoorin po natin mga kabayan. Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon, dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Yan nga po mga kabayan, narinig niyo po ang kanyang sinabi. Ayon po sa kanya, ang confidential fund niya ay ginamit nila sa lahat daw na pinagamitan ay related sa lahat ng national security, mga kababayan. At sa mga threats sa education, sa mga threats sa mga children, ayun ang sabi niya, criminality, insurgency, violence, extremism, at terrorism, mga kabayan. Ayan ha. Diyan niya raw ginamit ang kanyang confidential fund. Ayun naman pala mga kabayan may pinagamitan naman pala si Sara Duterte sa kanyang confidential fund. Pero ito ang tanong natin mga kabayan. Trabaho ba talaga ng Department of Education ang national security? Mga kabayan, trabaho niya ba talaga yan? At bakit nagkaroon ng confidential funds ang DepEd noong panahon na kalihim nito si Sara Duterte? Di ba? May mga nagsasabing may direktang koneksyon ang basic education sa national security. Pero, ang tanong, sapat na ba ang ganitong dahilan para magkaroon ang DepEd ng confidential funds at magsagawa ng surveillance o information gathering operation? Ano mga kabayan? Kasi noong 2023, may 150 million na confidential fund appropriation ang DepEd. Ngunit ayon sa testimony ng DepEd Finance Undersecretary na si Annalyn Silva Sevilla, mga kababayan, ang 112.5 million ang aktual na nailabas. At dito nagsimula ang maraming katanungan. Ayon sa mga naging pagdinig, may mga confidential expenditures na inilalarawang payments o rewards para sa informants. Pero ang mas mahalagang tanong mga kabayan, ano ang eksaktong information gathering operations na isinagawa? Para saan ang mga ito? At paano napatunayang konektado ang mga operasyon sa mandato ng DepEd?
O, di ba? O. Ngayon, dito mga kabayan ha, dito magiging patas tayo. Magiging patas tayo, hindi tayo one-sided dito. Ito mga kabayan. Hindi rin tama na sabihin agad na lahat ng 112.5 million ay ninakaw o anomalos. O yun yung mga kabayan. Sa testimony kasi ng COA auditor, ang 75 million na na-evaluate para sa unang dalawang quarter ng 2023 ay may initially found to be in order. O, ibig sabihin nito mga kabayan, hindi pa maaaring sabihing napatunayan ng anomalos ang buong halaga. O, pero may iba pang isyong lumilitaw. Isa na rito ang paraan ng pag-disburse ng confidential funds at kung sino ang aktual na nagsagawa ng ilang transaksyon. O, may mga tanong din tungkol sa dokumentasyon at kung ang mga isinasagawang operasyon ay talagang pasok sa rules governing confidential expenses. At dito tayo bumalik sa pinakamalagang punto mga kabayan. Ito, ang DepEd ba ay National Security Agency? Pinakamalagang tanong yan mga kabayan. National Security Agency ba ang DepEd? Ang sagot natin dyan mga kabayan, hindi. Hindi po siya National Security Agency mga kabayan. Ang pangunahing mandato ng DepEd ay basic education. Oo, may mga security concerns na direktang nakakapekto sa mga paaralan at estudyante, gaya ng violence, recruitment, illegal drugs at iba pang banta. Pero ibang usapin ang school safety at ibang usapin ang national security, intelligence operation. Magkaiba po yan mga kababayan. Kaya ang tamang tanong dito, may connection ba ang education sa national security? Ang mas mahalagang tanong pa mga kababayan, ang bawat confidential operation ba na isinasagawa ng DepEd ay malinaw na suportado ng mandato nito at naaayon sa mga patakaran ng gobyerno? Dahil kung confidential funds ang pinag-uusapan, hindi sapat na sabihin na national security naman ito sabihin nila. Di ba? Pero hindi sapat yan mga kabayan. Kailangan pa rin maipakita kung ano ang operasyon, ano ang layunin, sino ang nagsagawa, paano ginastos ang pera, at kung paano ito dokumentado alinsunod sa mga applicable rules. Kaya sa issue na ito, mga kabayan, huwag tayong maging one-sided. Paras natin tinitignan yan. Pero hindi rin tama na sabihin na automatic na legal ang paggamit dahil sa national security ang dahilan. Yan mga kabayan. Hindi rin sapat yan na sinasabi ni Sara na national security naman ang dahilan. Ang dapat nating tingnan dito mga kabayan ay ang mandato, legal authority, dokumentasyon at aktwal na paggamit ng pera ng bayan. At dahil pira ito ng taong bayan, karapatan natin magtanong mga kabayan, di ba? Kaya nagtatanong tayo karapatan natin yan, pera natin yan Galing yan sa mga buwis natin mga kabayan. Ang tanong natin saan napunta ang 112.5 million? Ano ang mga impormasyong nakalap? Anong operasyon ang isinagawa? At higit sa lahat mga kabayan, talaga bang ang mga operasyong iyon ay bahagi ng mandato ng DepEd? Hindi natin kailangan humatol bago matapos ang proseso. Ang hinihingi natin ay transparency, accountability, at malinaw na ebidensya. Kaya mga kababayan, kayo,
Ano masasabi nyo rito? Para sa inyo, dapat ba talagang magkaroon ng confidential funds ang DepEd? Oh. Ano man ang inyong komento mga kabayan, ayan, i-comment nyo po sa baba. At kung nagustuhan po ninyo ang ganitong mga ginawa natin pagtalakay, ay huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share mga kabayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51.